Representing the Police Provincial Office of Cavite, Senior Superintendent Eliseo de la Cruz, we have with us today the PCR-PIO of Cavite PPO, Police Superintendent Albert Tapulaw, sir. Magandang umaga po sa inyo lahat. Morning, on behalf of our Provincial Director, who is Plan Lambat Sibat Conference at the Pro 4A. I would like to have our briefing on Cavite Police Provincial Office. Next slide. So my outline of presentation: our Cavite PPO profile, crime statistics, operational accomplishments, and assessments. The PPO, under the leadership of Senior Superintendent Eliseo de la Cruz, of so 50 days pa lang siya, 50 days old pa lang siya. So composed tayo ng 6 cities, 17 municipalities with a population of 3.2 million. So the Cavite PPO located at Camp General Pantaleon Garcia, Barangay Poblacion 1A, Imus City, Cavite. We have a total of 2,058 strength of police, 100 ang mga officers, and we have a 1,946 na PNCO. So we have this guidance ngayon na we have to pursue with the 95-5 ratio. So ang sa Cavite PPO for this is 103. That is the 5% of the 158 na lang, including the Provincial Director, ang nagmaman ngayon doon sa PPO. So lahat ng mga tao natin ngayon, yung lahat ng mga pulis po natin ngayon, nandun na ngayon sa kalye. Next. So ito yung statistics natin. So on the first quarter, yung first quarter ng January 1 to March 2015, we have 115 murders. So ito yung quarterly. So at second quarter, bumaba tayo ng 90 na murder. And ito yung third quarter, first month ng third quarter siya, and 35. So this first week pa lang, ito yung sinasubmit nating weekly kasi itong Plan Lambat Sibat natin, no? So ngayon ang datos natin is 6 itong week lang na ito. On homicide, as shown, nung first quarter, 16 nung second quarter. On July is 38. And 35 nung August. I mean, 3, 4, and 2. Hanapin natin, 93 nung first quarter, 86, followed by 86 on the second quarter, 38 nung July, 35 nung itong first week 5. Ito natin is involved ng motor vehicle tsaka ng motorcycle. On robbery, meron tayong data na 292. Bumaba siya ng 261. And on July and August, 99 at 120. Medyo 24 ngayon. So hindi natin malalaman kung bababa siya or tataas siya on this third quarter. Sa theft naman natin is 190 to 131, 71 and 62 for the first 2 months of this quarter, and addition sa 23 nitong first week. So ito yung mga data natin. So yung mga accomplishment namin ng loose firearm. So meron kaming 40 high-powered confiscated na loose firearms, 107 yung low-powered, 114 ang naresto natin, and 100 cases filed. Itong accomplishment natin ng firearm is only on the 50 days na assigned si Colonel Cruz sa amin. Next. And also, dun sa Lambat Sibat operations namin, ongoing yung operations namin. Time high. Actually, 3 ito. Meron kaming week na 27 firearms yung nakumpiska namin sa only 1 week.
Ang pinakamataas namin na nakumpiska is 31. 31 firearms sa isang linggo and followed, mas mababa yung 30. So all-time high yun. Just imagine na we confiscated 31 firearms. So may lig sa baril yung mga kabitenyo doon sa amin. Kaya yun. Pati. Next. Meron tayong isa pang accomplishment. Ito yung serve namin ng warrant, yung alias also known as Cobra. Ito yung gun for hire. Ito yung pumatay doon sa Singh. Ito yung Indian national. So na-solve natin to. Nagkataon na lumaban yung dalawa kaya nasawi. So isa yun sa mga accomplishment natin doon sa isang SITG natin, yung Special Investigation natin. Doon sa natin yun. Next. Ito sa accomplishment natin ng illegal drugs. So we conducted 109 meron tayong 300 persons arrested. And doon sa 300 persons arrested, meron tayong 75.81 grams, so almost half kilo na siya confiscated. 8 kilograms, more than 8 kilograms of marijuana confiscated. Recently, meron kami na somewhere in Dasmariñas yung 5.5 kilograms na marijuana bricks. So itong drugs kasi na Cavite kasi ito yung pinakamalapit na probinsya sa Metro Manila. At usually ito yung mga informal settlers natin pumupunta doon. Mas marami tayo kasi population in the so very common yung mga drugs related na mga cases po natin. We have a DDB value na 7.269. 7,200,000. So, yan yun. Only 50 days. Ito yung 50 days na accomplishment namin. So, lahat yan is 193 cases filed. So, ito yung nakikita namin isa sa mga problema. Gawa ng nakikita namin na napakarami kasi ng tao. So ito yung mga PR ng mga confiscations namin. And next. Ito yung recently, ito yung 4 blocks na marijuana. So sa Dasmariñas siya. Yeah. Muslim kasi ang personality. Also with confiscated nila. Next. So unwanted person naman namin, meron kaming 404 na 53 yung sinerve namin, and out of 153 na serve, 150 yung arrested. So recently meron kaming most wanted ito sa Tangub City Occidental, nahuli ito sa Tanza. Ito lang isa nung September 8, ito yung pinakabago. Nagtatago rito sa Cavite, sa Tanza. And nahuli ng mga PNP natin with the coordinations of the Misamis Occidental PPO. Next. Ito yung mga PR ng mga nahuli naman tao. So ito yung mga accomplishment namin ng criminal groups, mga wanted, may mga warrant lahat. Membro ito ng mga robbery hold-up group ng Abu Robbery Hold-up at mga iba pang hold-up group ng nag-ooperate sa Cavite. 10 rito ang nahuli ng PNP. 10. Next. Usually pag napapansin nyo, ang area na mga ito is yung Dasmariñas, Imus at Or. Ito kasi yung big 3 cities namin sa Cavite. Ito yung talagang
malaking population, maraming mga krimen. So ito yung big three namin sa Cavite. Recently, meron din kami itong na-cover na rin nyo ito. Ito yung Korean fugitive. Ito yung sa extortion ng operation ng human trafficking. So ito ay, ang kwento talaga nito is yung Koreano, may kasabwat na dating pulis, nakiusap doon sa PCP natin na kung gusto nila, parang gusto nilang doon na bangkitahin yung mga Korean nationals din na 3. Ang pinag-usapan nila rito, ang sabi ng mga pulis natin, nag-report sila sa Chief of Police then at the provincial office. So in-entrap ng mga PNP personnel natin to. So ang nahuli nga natin to si Chong Dai. Ito, meron siyang kaso. So nakipag-coordinate tayo sa Korean Embassy, meron pala siyang nagtatago rin pala siya doon. Na-turn over naman natin na maayos. So meron din tayo, ito yung 4 armed men killed in Cavite Twin Shot. Mga robbery hold up group. Ito naman sa ito si Rolando Villena, also known as alias Cobra. Tsaka June Muslim, ito yung merong warrant, ito yung pumatay doon kay Singh, yung Indian national. Apparently, ito may SITG tayo kasi rito Special Investigation Task Group. Pero ito considered as solved na yung sa case ni Singh. And recently ulit, meron tayo noong August 28, meron tayong hostage taking. Pero okay naman at nailigtas naman ng mga pulis natin ng GMA. On our assessment, yung SOP Lambat Sibat ay napaka-itong tool na ito, no? Kasi nga ito nga pag every week lahat ng mga cases, lahat ng mga criminal cases natin, yung mga nangyayari, pinag-aaralan natin lahat bawat isa. Kung bakit tumaas yung murder natin, tumaas yung pagnanakaw doon, pinag-aaralan natin kung bakit, ano yung mga rason, yung mga na pwedeng so ito yung nakikita nating napaka-epektibo at talaga ito nagtatrabaho, nagsusunog yung makilay ng mga staff natin dito, the national headquarters, including the PPO, para malaman natin kung ano yung basihan natin para doon sa patuloy na kagandahan na police operations. Back mo muna po. So implementation nga, ito nga nakikita namin to very talaga ito, yung 5 to 95%. Sipin lang yung police sa police stations po, at least dalawa lang yung police ang may iwan doon, yung chief of police yung isa siguro investigador, sheriff. Pero nakikita natin kasi doon sa PPO level nakuha namin yon kasi 103, 2,000 kami, yung 103 na yon kayang namin patakbuhin yung PPO na yun. So ngayong sa effective nung the other week, 103, kaya kakalog-kalog yung PPO ngayon. Kaya pag pumunta ka ngayon sa PPO at saka police station, wala kang makikitang police ngayon at nandun lahat sila sa kalye, sa mga kanto. At napapansin naman natin at napapansin din naman ng mga Caviteño na ay bumababa at nakikita. 95% siya. Yeah, 95% yung mga nasa opisina. So wala na rin mapapansin nyo sa level ng PPO sa Cavite sa amin, pag pumunta ka, wala na yung iisang strike. So talagang mahigpit, bawal ang PO1 ngayon sa Police Provincial Office. Ibig sabihin, bawal ka rito, dapat nandun ka sa kalye, magpakita ka sa tao, kailangan ng presensya. So yun yung mga talagang we have to do it kasi yung PO1 talaga wala dapat sa opisina, dapat nandun sa kalye at nag-ano ng police presence. So yun nga, ito one time, big time na focus namin, yung deployment namin. So makikita natin, dapat maramdaman nila na yung PNP, yung police ay nasa kalye.
At any one time, paglingon mo, pag nagbato ka, baka ang tamaan mo, police. Yun ang maganda. Deterrent ito sa mga crime. Anyway, may mga best practices kami dito sa deployment namin. Meron kami tinatawag na uplan hugot kasi dito sa uplan hugot namin, yung mga less na mga bayan na yung krimen ay mabababa, kinukuha namin yung mga ibang tao, yung mga ibang PNP. Dinadirect namin sa mga mataong lugar, Dasma, Imo. So, tinutulong namin sila doon. So, magandang epektibo naman yung gawa ng pinag-aralan namin yung crime clock eh. So, doon sa Oplan Lambat Sibat, nandun lahat yung detalye. Dapat nandun nakafocus para yung police intervention mo, maiayos natin. Sir, doon sa mga bayan, lugar sa Cavite, alin mo yung may mataas na crime? Ang pinakamataas sa ngayon, itong last week is yung Dasmariñas. Dasmariñas. Ano mga kaso? Ano mga kaso? Meron tayong murder ngayon, tsaka theft. Yan, theft. So, sir, Focus natin doon sa doon sa 6 focus crime ito yung Yes. Lambat Sibat. We have this 6 focus crime eh. Yes. Murder, yung 6 lang na 6 focus crimes. so theft and murder. Yeah, yung murder natin kasi is 2, 3. Medyo mataas na sa atin kasi yung pag weekly yun mataas na. Mataas na yung 2, 3. So, sir, ibig sabihin, base dun sa Oplan hugot mo, hugot kayo ng ibang tao sa ibang area, dinagdag nyo sa gasolina. Yes, ganun. Kunwari, ang theft, usually pag ang theft ay nagtra-transfer ng mga around 4 o'clock in the afternoon, kasi yung mga tao naman lumalabas, ang mga pulis natin na from uplands, kinukuha natin tapos kumbaga nilalagay natin dito sa mga police stations na nangangailangan pa ng mas maraming pulis. Kasi we know that Dasmariñas ay napakaraming population, napakarami nila. So kailangan din, yung ratio natin sa PNP, may dagdag natin doon yung mga ibang pulis natin from upland. Sir, hindi pa rin po ba pinagbabawal sa Cavite PPO ang pagkakaroon ng day off tuwing weekends ng mga chief of police? Wala talagang day off ang mga chief of police ng Cavite. Nandun po lahat sila 24/7. So makikita mo sila nandun sa bayan nila. Kahit weekdays? Weekdays, wala po. Pati weekend? Weekends nandun din. 24/7, nandun ang mga chief of police ng Cavite. Mahirap pa lang. Mahirap pag chief of police ngayon kasi talagang kaya ang ginagawa nila ngayon, yung kung hindi sila makapagbakasyon, yung family na lang nila ang pumupunta doon sa bayan para makita yung hepe. Usually yun yung nagiging natin. Anyway, yung mga chief of police naman natin doon ay nandun naman. Tagaroon naman sila, malapit naman yung mga bayan nila. So okay lang naman sa kanila. Kung meron pong ordinansa sa na kailangan lahat po ng business establishment kahit maliit security camera. Yung parang uso na yata sa inyo yung LBC yata, di ba? Yeah, yung LBC kasi recently yung panahon pa nung last year at saka ito, nagkaroon tayong talaga ng sunod-sunod na robbery hold up doon sa LBC. Lahat ng LBC halos sunod-sunod na. So meron tayong LBC robbery hold up group. Pero may nahuli itong Bacoor, grupo ng mga ito nga yung mga nang-hold up ng LBC. Napatay yung 2 katao. Baka March ganun yung LBC. Pero meron tayong pinupush ngayon ng provincial government to come up that all business establishment should have a CCTV, a security camera, para before nila mabigyan ng business permit ang bawat isa. So isa yun sa mga move natin. Meron pa tayong tinatawag na Oplan gasolinahan. Ito naman yung mga gasolinahan naman na ito ay parang meron tayong tandem siya. Kasamahan natin yung PNP, pwede siyang pumunta doon sa gasolinahan na mag-conduct ng Oplansita, gano'n. So magkakaroon tayo ng continuous na usapan doon sa business establishments, lalo-lalo sa mga gasolinahan. Hindi lang sa LBC, lahat ng business establishments for Cavite. Sir, I'm sorry kung naita. Pero pag drugs ang pinag-usapan sa Cavite, yung barangay Dato Ismail, kinailangan pa ng award ng Navy. Gano'n ba kalala ang problema doon? Yes, Dato Ismail is
a barangay of Dasmariñas City, no? Ang Dato Ismael is mostly 90% to 95% mga Muslim community. So dito ito yung transitment kasi ng mga pinagbabawal na gamot. Pag pumasok to, lumalaban kasi yung mga tao doon pag pumapasok ka. So ang nangyayari kailangan meron kang ready na operation materials na kailangan meron kang team na pwedeng pumasok at saka armed ka talaga, well armed, at saka well protected ka. Last operation natin na kinandak doon ay nag-result ng confiscation of motorcycle, isang high power carbine, tapos siyam na tao ang nahuli natin doon nung last time na operation natin. So yung 5.5 kilograms na marijuana, doon din nanggaling yung operations natin na yun. So ganun siya. So sa ngayon, ang ginagawa natin as police interventions is pinapalakas natin yung PCR natin doon sa area nila para maipasok natin yung mga magandang proyekto para ibsan yung problema natin sa droga. Pero sir, siya pa rin yung pilot yun hindi ba talaga one time, big time na sunahin yung lugar niya? Yun yung nangyari recently, talagang sinuna talaga yun, kaya napakarami natin nakuha. So, alam mo talaga, yung political will, kailangan din natin talaga ng suporta ng local government units. At the same time, our national support unit, PG, PDEA, kailangan talaga natin na talagang pagtuunan din ng pansin yung Dato Ismael na yan. Kasi talagang ito dito nanggagaling. Dito rin nanggagaling yung mga bulto-bulto na droga. So, ito talaga naka-focus ang PNP, yung anti-illegal drugs ng PPO dito sa Dato Ismael. So, hanggang ngayon is continuous pa rin naman yung mga operations natin sa PNP. Sir, yung drugs na sinasabi mo, paano po mapasok? Dagat o biyahe sa lugar? Hindi kasi Dato Ismael is a portion to talagang barangay ito eh. So by hand na lang na pumasok sila doon na gano'n. Then yung mga pumupunta doon gumagamit sa loob, sa loob. So sir, ano siya, parang siya butangge? Not necessarily, parang tarimahan, parang tinatawag nating tarimahan na kung gusto mo gumamit, pumunta ka sa loob, safe ka, gamit ka, labas ka, gano'n. Pero hindi siya yung, halika, bili ka rito sa loob, hindi, lalabas mo yung, usually parang pwestuhan ang tawag natin. Parlance. Doon ka rin gagamit, sir? Doon yung gumagamit, pumupunta. Other questions? Anyone? Yep. Sir, mag-update na kami sa kaso ni Jojo Adrian. Yeah. After this, wala na kami narinig. Yeah. Si Jonathan Oldan, ito si Jojo Oldan, ito nga ay kasamahan natin sa media na recently pinatay doon sa Imus, Cavite. So, nagkaroon tayo ng doon, nag-put up ang PNP, ang Cavite PPO ng SITG Oldan, ito yung Special Investigation Task Group Oldan. Composed ito ng lahat ng staff ng PPO, National Support Unit, ito yung mga CIDG. So, ongoing nagkaroon kami ng continuous talaga. Until now, continuous pa rin naman yung follow-up namin doon sa SITG Oldan. And caliber 40 kasi yung nakuha natin na mga basyo doon. We spent 7 gunshot wounds, pumasok lahat. Caliber 40 kasi na firearms, hindi ito talaga karaniwang ginagamit ng gunman, yung caliber 40. So mapapansin natin na ito ay isang prominenteng tao, may kakayahan ito sa buhay na magkaroon ng ganun. Anyway, nag-conduct na tayo ng mga possible na, ang una-unang ginawa natin is nag-conduct tayo ng search warrants for the possibility ng doon sa area na merong caliber 40 and come up na negative result. Pero meron pa tayong mga lead ngayon. Masyadong marami kasi yung lead. So, talagang meron tayong process of eliminations ng mga lead natin eh. Para baka tamaan natin, makuha natin yung bumaril. Sir, pinukuha ba kayo sa cellphone? Meron tayong na-turn over natin for for investigation purposes. Ano yung motive behind, ano yung pinakamalapit
personal or O meron tayo kasi tatlo na tinitingnan, yung work, yung grudge, and yung tinatawag nilang love, ano. Sa work kasi, yung crime of passion, yung sa work kasi tinanong namin meron siyang may hindi nakahidwaan, pero hindi naman, parang normal lang tayo na, parang ka ba? Parang, pero hindi, nawala yung work related. Yeah, yung job related siya. So pumapasok na lang tayo ngayon dun sa crime of passion. Ganun talaga pag nasa lapitin, parang mga PNP, di ba? Yeah. Pag mga pogi. Sir, may pressure ba kayo sa inyo? Kasi yung PNP chief taga Cavite. Actually, twice na siyang pumasyal sa amin. Ito yung noong nakaraan, pumasyal siya sa provincial seat sa Remulla. Pumasyal siya doon sa bayan niya sa Maragondon twice na. Yun pa rin ang sinasabi ng ating butihing Chief PNP na kailangan pagdating natin dyan sa police station, walang police tayong makikita. O dalawa lang yung police natin. So ito yung ginagawa namin. Wala naman caution o wala pa naman napapansin ng ating butihing Chief PNP sa mga actuations ng mga police natin na sa kalye. Bagkus nga ay inayunan pa kasi yung mga police natin ngayon is equipped ito ng mga shotgun ngayon. May mga issues tayong shotgun. Kung makikita mo pag pumasyal ka sa Cavite, equipped ng short firearm at the same time shotgun yung PNP natin doon. Tsaka may mga bala sila ng shotgun. Pressure to perform because the PNP taga-Albon. Yeah, talagang we motivated to perform talaga. Talagang kaligayahan talaga ng PNP ng Cavite na mag-perform na kung ano man ipag-uus ng katasan. Sir, wala namang pulisin yung may anting-anting. Ayan. Alam mo, sa totoo lang, kailangan na maganda. Sana meron, hindi, kailangan talaga, meron na lang siyang maganda. Okay, more questions? Okay, boss? Yep. Sir, pwede Yeah, Sige, at maraming salamat at talagang pinagagalak ko na makilala kayo. Ang ganda at magkikisig na membro ng media rito sa Camp Crame. magaganda si Yan. At may kaya siya. Yeah. On record na, on record. Nagkakabite pa. Nagkakabite. Okay po. Salamat. At napakaraming salamat.